It was an epic comeback para sa AFP Lady Gunnar matapos ang 0-2 sets na pagkakalamag ng PhilHealth Consulta Health Insurers. Sa unang set, matikas ang naging atake ng Health Insurers kaya naipanalo ang set sa score na 25-20. Sa ikalawang set, naging dikit ang laban dahil nagpalitan ng set points ang dalawang team, kung saan umabot sa extended game bago tuluyang pinabagsak ng PhilHealth Consulta ang AFP sa score na 26-24. Ngunit hindi natinag ang AFP Lady Gunnar pagdating ng ikatlong set. Sinimulan nila ang kanilang comeback gamit ang matitinding attacks at solidong blockings. Nakuha nila ang third set sa score na 25-22. Pagdating sa ikaapat na set, mas lumaki pa ang kanilang kalamangan sa Health Insurers. Inalagaan ng Lady Gunnar ang kanilang lead upang kunin ang set sa score na 25-19 at itulak ang laro sa isang decider set. Hindi nagpatinag ang back-to-back champions na AFP kahit pa umabot muli sa juice ang labanan. Nakuha nila ang fifth set sa score na 18-16. Tinanghal na player of the game si Sergeant Iya Yongko na gumawa ng amazing 31 points sa laban nila kontra Health Insurers. Medyo stiff kami nung first and second set pero kinausap kami ng coach namin na kailangan kumalma lang kami and makinig lang sa kanila kasi sila din talaga yung nakakakita sa labas kung ano yung nakikita sa amin sa loob. Bigumang makuha ang panalo, ayon kay team captain Karen Texon, patuloy na magpapalakas ang team ng PhilHealth para sa susunod pa nilang mga laro. Magpapractice pa rin para ma-perfecto namin ang bawat isa, ang chemistry ng bawat isa, ang laro ng bawat isa. First, basic pa din po, kahit na ganito na ang laro namin, pero basic pa din. Andiyan pa rin ang receiving, service po, at saka ang pagpatay ng bola. Samantala, hindi na pinaporma pa ng PNP Lady Patrollers ang NCMH Wellness Warriors. Ito ay matapos nilang dominahin ang laban sa tatlong magkakasunod na set. Sa unang set, umarangkada agad ang Lady Patrollers gamit ang matitinding attack points kaya hindi na nakasabay ang NCMH. Nakuha ng PNP ang set 1 sa score na 25-14. Tuluyan ng pinadapa ng Lady Patrollers ang kanilang kalaban at tinapos na ang dalawa pang set sa score na 25-16 at 25-14. Ayon sa player of the game na si Mila Ronquillo, masaya siya dahil nagbunga ng panalo ang kanilang ginawang trainings. Yung ensayo namin na twice a day, malaking tulong talaga siya sa amin ngayon during sa amin, laro po namin po. Para naman kay Christine Miralles ng Wellness Warriors, mas puspusang training pa ang kanilang gagawin para sa kanilang mga susunod pang laban. Preparation pa rin po, lahat po siguro na depensa, blockings, yun po. Sobrang kulang pa po kami sa lahat po talaga. Sa huling laban kahapon, muling nagpakitang gilas ang BFP Lady Firefighters nang pataubin ang NHA Home Masters. Sa isang straight set sweep, 3-0, nagpakitang gilas ang BFP ng kanilang balancing opensa at matibay na depensa. Tinapos nila ang laban sa score na 25-12, 25-20 at 25-16. Ayon sa player of the game na si Fire Officer 1 Azel Ruth Barredo, nasunod ang kanilang game plan na isang rason aniya ng kanilang panalo. Yung aim talaga namin po na mapasok lahat ng second six, mababad po. And nasunod naman po yung plan na mapasok lahat kasi every set po angat po yung score namin. Para naman sa team captain ng NHA na si Madeleine Martin, familiarization at adjusting to the system na pinapagawa ng kanilang coaches ang kanilang tatrabahuhin ngayon.
meron pang konting adjustments kasi from the last 2 games namin, yung mga dating positions nila. So, umikot kami. Nag-experiment pa kasi kami ngayon para makuha namin yung tamang blend ng team. So, siguro yun yung isang factor kasi we're still adjusting pa. Abangan ang susunod na match schedule sa darating na Miyerkules, March 19, live mula sa Paco Arena, kung saan maghaharap sa Game 1 ang NCMH Wellness Warriors kontra AFP Lady Gunnar. Comelec Suffragettes laban sa PhilHealth Consulta Health Insurers sa Game 2. At PNP Lady Patrollers kontra DFA Emissaries sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Meresina, humahataw sa balita ngayon.